Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joel ng Santa Quiteria, Caloocan City. Nagwo-work po ako ngayon bilang gwardiya dito sa isang warehouse sa parehong lugar na binanggit ko. Matagal mo na akong listener sa radyo. Kapag day shift ko ay naaabutan ko ang programa mo sa radyo. Pero kapag na-assign naman ako sa night duty ay doon ako tumututok sa Papa Dudut Stories para makinig ng mga tampok ninyong kwento. Gusto ko pa nga sana yung mga horror stories ninyo, kaya sana ay more horror stories pa sana. Siya nga pala, katulad ng sinabi ko, ay isa akong gwardiya dito sa isang malaking compound sa Santa Quiteria, kung saan ay maraming warehouses ang nasa loob. And at the same time ay estudyante ako sa Dr. Carlos Lanting College dito naman sa Tandang Sora, Quezon City. Nagtatrabaho sa gabi, nag-aaral naman sa umaga. Nakapost ako sa guardhouse sa labas ng compound na binabantayan ko. At mag-isa lang akong nagbabantay tuwing shift ko. 3 years ago, siguro'y mga bandang June yon, nilipat lang muna ako ng commander ko pansamantala sa isang compound sa ugong na same management din ang namamahala. Dahil sa nag-leave yung kapalitan ng kasamahan namin doon. Kaso nung malaman ko ngang doon ako ma-assign sa compound sa ugong Valenzuela ay hindi ako natuwa. Sinabihan na kasi ako na may mga nagpaparamdam doon, sabi ng mga kasamahan namin na naka-assign doon. Pero dahil sa tapang-tapangan ako ay binaliwala ko lang yung sinabi nila sa akin. Until nga dumating yung araw na nilipat ako doon sa pwesto nila. So ayun, galing ako sa school, diretso na ako doon sa compound sa ugong para mag-night duty. Maaga kong dumating doon dahil ayaw kong mapagalitan ng bagong supervisor ko dahil late ako. Ayun na nga Papa Dudut, pagpasok ko pa lamang ay parang medyo kakaiba na yung ambience ng lugar. Tapos ay may malaking puno sa loob ng substation. 7 PM nag-roving ako. Inikot ko yung buong substation dahil gano'n naman talaga usually ang ginagawa ng mga guard. Roving para hindi manakawan. After roving, pabalik na ako sa guardhouse para mag-aral. Bandang 9 PM medyo tinamaan na ako ng antok, so nag-decide ako na umidlip muna. Pero dahil sa sobrang pagod sa school sa dami ng ginagawa at tapos wala nang pahinga kasi diretso work na naman. Ayon, nagdire-diretso ang tulog ko hanggang sa nalimpungatan ako ng 1 AM kasi parang may tao na nakatayo sa harapan ko. Pero sa isip ko ay panaginip lang yon, kaya natulog ulit ako kasi antok talaga ako. Around 2 AM nagising na naman ako kasi parang may bumubulong sa tenga ko. As in yung tunog, na nakadikit yung labi sa tenga tapos ay parang may sinasabi na hindi ko maintindihan. Kinilabutan talaga ako sa mga oras na yon at naisip ko. Kasi yung mga sinabi ng kasamahan namin na may nagpaparamdam sa post nila. So pinilit ko nang hindi makatulog pero dahil sa sobrang antok ay nakatulog na naman ako. 2:45 AM at hindi ko alam kung totoo o panaginip, may nakadagan sa akin na tao. Pero hindi ko maaninag yung itsura niya kasi madilim. Kasi anong kilos ang gagawin ko? Hindi ako makagalaw. Yung bunganga ko ay hindi ko maibuka dahil gusto ko na sumigaw pero hindi ko magawa. Basta hindi ko gaanong mapaliwanag yung pakiramdam noong time na yon. Hanggang sa parang nakatadyak ako. Doon na ako nakakilos tapos ay umupo.
Naghahabol-hininga ako at alam nyo yung feeling na tumatakbo habang hinahabol ng aso tapos pag hinto ay naghahabol-hininga ka. Basta ganon, hindi ko alam kung totoo ba yon o panaginip lang pero para sa akin ay hindi panaginip yon. Alam kong totoo yon. Lumabas ako ng guardhouse para uminom ng tubig kasi yung gripo namin ay nasa labas ng guardhouse nang biglang parang hinampas ng kahoy ng malakas yung gate ng substation. Bigla akong nagulat, tinignan ko kaagad kung ano yon pero wala namang tao. Pagkatapos noon ay hindi ako nakatulog at hinintay ko na lamang na mag-alas 6 ng umaga para maka-out na. Kinuwento ko sa kapalitan ko ang mga nangyari sa akin pero tinawanan lamang niya ako. Meron daw talagang nagpaparamdam doon dahil daw sa bago ako sa lugar na yon kaya pinaglalaroan daw ako. Samantala akala ko yun na ang una't huling duty ko sa compound sa Ugong pero pagkatapos ng klase ko ay pinatawag ako sa opisina ng supervisor ko at sinabihan niya ako na ma-assign ako doon sa compound sa Ugong hanggang 3 weeks. Bagamat ayoko pero nagpasya na lamang akong sumunod dahil kailangan ko ng trabaho lalo na't working student ako. Pagpasok ko ulit sa trabaho ko doon sa compound sa Ugong ay nakahinga ako ng maluwag kasi may makakasama akong guard na on duty rin. Dalawa kaming naka-duty. Dahil ayon sa supervisor namin may papasok na bagong shipment sa warehouse bandang alas 4 ng madaling araw. So kailangan ay dalawang guard ang magbabantay. Isa sa substation habang yung isa naman ay nagro-roving. Ako na yung nag-volunteer na mag-roving kasi ang kwento ng mga kasamahan ko ay doon lang mismo sa guardhouse may kababalaghang nagaganap. Pero wala naman daw sa mga warehouses. Naniniwala naman ako doon. Sa kabilang banda, ang briefing sa akin ng supervisor ko isang oras bago ang nakatakdang pagdating sa shipments ay dapat ay nag-roving na ako to ensure na walang magiging problema sa daan at sa mga pagsalansa ng mga items doon sa warehouse. Kaya alas 3 pa lamang ng madaling araw ay nagsimula na akong mag-roving. Napagdesisyonan kong buksan ang mga ilaw sa 3 warehouses para pagdating ng mga shipment na isasalansa na lamang ng maayos yon. Maayos naman ang aking pagbubukas ng mga ilaw. Wala akong naramdaman na kakaiba. Kumbagay masasabi kong chill lang ang aking duty ng araw na ito. Habang nagro-roving ay nagmuni-muni muna ako at malaki ang compound pero napakatahimik. May mga bukas ng mga ilaw kaya hindi ka na matatakot. Kita sa kinakatayuan ko yung iba pang mga istruktura at mga kabahayan sa labas ng compound namin. Tanaw ko din ang mga guardhouse noon. Sa aking pagmamasid ay nakita ko ang aking kabady na gwardya sa waiting area na natutulog. Isip-isip ko ay baka hindi niya kinaya ang anto kaya nakatulog na lang. Nakaupo siya sa monoblock at nakatingala na para bang nahilig pa. Kaya naman ipinagsawalang bahala ko na yon sapagkat ganon rin naman ako minsan kapag hindi ko na kinakaya ang antok at wala naman akong gagawin. Napatawa na lang ako kasi ang sarap ng tulog niya. Tumambay muna ako saglit, mga 15 minutes bago ko naisipan na maglakad-lakad ulit. Tanaw ko pa rin ang kabady ko na natutulog pa rin papadudot. Pero ang pinagtataka ko, may babaeng nakatayo sa may tabi niya. Asawa niya siguro na para bang pinapauwi na nito. Hindi ko na masyadong pinansin at patuloy akong buwaba. Umihi muna ako bago bumalik ng post bandang alas 3:30 ng madaling araw. Pagbalik ko sa post, tulog pa rin yung kabady ko. Wala na roon ang kanyang asawa habang gumagawa ako ng report ay kinausap ko nga siya. Inasar ko pa siya na siguro may nakita ang asawa niya sa messenger kaya siya sinusundo na nito. Ngunit tulog na tulog pa rin ito. Takang-taka ako. Nilapitan ko ang aking kabady sapagkat wala pa siyang report. Inalog-alog ko ang kanyang katawan ngunit hindi siya magising. Dito na po ako kinabahan. Inobserbahan ko siyang maigi at hindi na siya gumagalaw at humihinga. Wala na siyang pulso. Agad akong humingi ng tulong at may mga gwardya mula sa kabilang warehouse ang lumapit para tulungan ang kasama kong gwardya. Papadudod sinugod ang kabady ko sa ospital ngunit wala na itong buhay. Atake sa puso ang rason ng pagkamatay. Ayon sa doktor ay magdadalawang oras na itong patay.
Ibig sabihin nang matanaw ko siya habang nagro-roving ay patay na siya. Nang ako'y kumalma na, naisipan ko ang kanyang asawa. Alam kaya nito na patay na ang aking kabady noong kanyang pinuntahan. Bakit hindi siya humingi ng tulong? Tumawag kami sa kanyang anak sapagkat ito ang nasa emergency contact niya. Pagdating ng kanyang anak sa ospital ay iyak ng iyak ito. Labis ang pagdadalamhati sa pagkawala ng ama. Nang aking tanungin, nasa lang yung ina, kanina ay kita ko siyang sinusundo ang yung ama. Ilang segundo bago sumagot ang dalagita, ang sagot ay nagdala ng kilabot sa buong katawan. Matagal na pong patay si mama. Natigilan ako. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Nakaramdaman ko ng takot, ibig sabihin pala ay multo yung nakita kong babaeng nakatayo sa kabady ko. Bagamat hindi ko naman aninag ang mukha nito, ay nagbigay pa rin ito ng kilabot sa akin. Kinahapunan, nag-report ako sa opisina ng supervisor ko at nakiusap na baka pwedeng ibalik na lamang ako sa dating warehouse na pinapasukan ko sa Santa Quiteria. Pero na-reject ang request ko. Kaya wala akong choice noon kundi ang sumunod na lamang papadudot. Lumipas ang ilang araw ay wala namang nangyaring katatakutan o kababalaghan habang nagjo-duty ako sa compound na yon. Natapos ko ang roving ng 10 PM kaya nagtungo na ako sa guardhouse para magbantay at para makapagpahinga na rin. Around 11 PM lumabas ako ng guardhouse dahil nakabibingi ang katahimikan doon. Magpapahangin lamang sana ako nang biglang may kumalampag sa gate namin at parang may nagsalita na mga bata. Kuya! Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon pero nagtatayuan ang balahibo ko. Kasi kung iisipin mo ay ba't magkakaroon ng bata sa ganong oras? Isa pa ay nasa compound ng industrial park. Yung binabantayan ko, kaya imposibleng magkaroon ng bata doon. Sinilip ko pero pagsilip ko ay nawala yung ingay sa pagkalampag ng gate at mga boses. Kaya nga ang ginawa ko para mabaling ang takot ko ay nag-sounds ako tapos ay nilakasan ko ang volume. Inulit-ulit ko ang music ng cellphone ko hanggang sa mag 2:20 AM. Inaantok na talaga ako pero natatakot pa rin ako dahil ayaw ko nang maulit yung nangyari sa akin noong first night ng duty ko noon. Pero hindi ko napigilan ang antok ko kaya nakaidlip ako. Mga 10 minuto ang nakalipas simula nung makaidlip ako ay bigla na lamang may pumitik sa tenga ko at sabay ng malakas na pagsarado ng pintuan sa guardhouse. Sobrang takot ako noon dahil alam kong pinaglalaruan ako ng mga kaluluwa na walang magawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Parang hindi ko maikilos sa mga paa ko dahil gusto ko na talagang tumakbo ng mga oras na yon. Kaya umupo ako ng maayos at nagdasal na lamang. Pero lumipas ang ilang minuto, ayun na naman, may kumakalampag na naman sa gate. Pero hindi ko na sinili pa. Pasensya na, bagong mukha ako dito. Wala naman akong ginagawa o pang-iistorbo sa inyo. Sana huwag niyo naman akong istorbohin, ang sabi ko na lamang. Hanggang sa lumipas na naman ang ilang minuto at parabang pinalo ulit ng malakas yung gate. Yung parang hataw ng manlalaro ng baseball. Halos mapaihin na talaga ako sa takot kasi baka mamaya, baka bigla na lamang itong magpakita sa akin. Baka sa sobrang takot ko ay mauna pang tumakbo ang kaluluwa ko. Kaya iniwasan ko talagang mag-isip na baka mamaya ay bigla na lang may lumitaw o magpakita sa akin. 6:20 AM dumating ang kapalitan ko. Wala na akong tulog dahil sa mga nangyari. Hindi ko na kinuwento ang mga nangyari dahil alam ko na sasabihin lang noon na meron talagang nagpaparamdam dito. Kaya pag out ko ay dumiretso na ako sa sector para magsabi na ayoko na talaga doon. Bahala nang magalit ang OIC namin pero hindi na talaga ako duty doon. Sinabi ko lahat-lahat kung bakit pero pinagtawanan lamang ako at masyado daw akong matatakutin. Nainis ako noon. Gusto kong sabihin, sir, bakit hindi nyo subukang dumuti doon? Baka isang kalampag pa lang, tumakbo ka na. Pero syempre hindi natuloy yon kasi ayoko namang mawala ng trabaho lalo na't nag-aaral pa ako.
Kaya ayon, ang ending ay tuloy pa rin ang night shift ko sa compound na yon sa Ugong, Valenzuela. Ang ginagawa ko na lang bago ako mag-duty ay dumadaan muna ako sa simbahan para magdasal at nagbabaon ako ng holy water na inilalagay ko sa bote ng mineral water, tapos ay bago ako mag-duty ay nagdarasal muna ako at winiwisikan ko ng holy water ang buong guardhouse pati na yung labas nito. Bandang 7 p.m. dumating ang kabady ko na guard na isang tomboy. In-inform niya ako na last minute siyang inassign doon dahil magkakaroon ulit ng pagdating ng shipment bandang 2 a.m. or 3 a.m. Kaya kailangang mag-roving at i-prepare na namin ang mga warehouses ng 11 p.m. at kailangang ayos na ito by 1 a.m. So ayun na nga. Dahil ako ang lalaki, ako na nagpresentang mag-roving pero tumanggi ang kabady kong lesbian na guard. Sabi niya siya na lang daw ang magro-roving. Ako na lang daw ang maiwan sa guardhouse. Yun nga ang pinakaayoko dahil doon ay nagaganap madalas ang kababalaghan. Pero dahil sa lalaki ako at ayoko magmukhang duwag, doon sa kabady ko ay pumayag na lamang po ako. Doon ako tumambay sa labas ng guardhouse, dala-dala ko ang batuta at yung bote ng holy water na baong ko. Natatanaw ko pa yung kabady kong tomboy na pumasok sa loob ng warehouse para buksan ang ilaw. Nang mapansin ko mula sa peripheral vision ko na may figurang nakatayo sa tabi ng gate. Nilingon ko ito at nakita ko ang isang figura na sa tingin ko ay lalaki, matangkad pero hindi ko aninag ang mukha niya. Dahil ang suot niya ay parang mahabang tela na may hood na kulay itim. Kung i-describe siya ay parang suot niya ang damit ni kamatayan. Bagamat hindi ko nakikita ang kanyang mukha dahil madilim sa gawin niya ay alam kong nakatingin siya ng masama sa akin. Kinilabutan talaga ako noon, Papa Dudut, at napaatras nang biglang may kinuha siya mula sa kanyang likuran. Ang isang patalim na itsurang karet o itak na may 2 patusok sa dulo. Tapos ay lumapit ito sa akin na para bang papatayin niya ako. Napasigaw ako sa takot at napabalikwas sa takot. Agad akong pumasok sa guardhouse at naglock ng pinto. Nag-worry din ako para sa kabady ko na nasa labas dahil baka siya ang pagbalingan ng misteryosong assailant. Binala ko namang humingi noon ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa sinumang pwedeng tumulong sa akin, pero that time ay nagloloko ang signal ng aking cellphone. 5 minuto ang lumipas, wala akong narinig na movements mula sa labas. Nang biglang may kumatok. Noong una ay nag-aalinlangan pa akong buksan ang pinto pero kinuha ko yung baril ko. Sakaling atakihin ako ng assailant na naka-hoodie. Hanggang sa may narinig na akong boses. Ano ba, Joel? Buksan mo na itong pinto. Ikaw ha, mukhang may ginagawa kang milagro dyan, hoy. Sabi sa akin ng kabady ko na nasa labas. No choice ako noon kundi ang buksan ng pinto. At nakahinga ko ng maluwag nang makita ko yung kabady kong tomboy. Pero hindi pa rin ako nakakampante noon at nag-oobserba ako sa labas na siyang ipinagtataka ng kasama ko. Sino ba yung tinitingnan mo dyan o sisa niya sa akin? Kaya kinuwento ko sa kanya ang na-experience ko habang wala siya. Ah, yun ba? Naku, madalas yung manakot dito. Bulto lang yun, Joel. Sagot ng kabady ko sa duty. Ayon pa sa kanya. Madalas daw magpakita yon sa mga gwardya lalo na sa mga baguhan para manakot. At yun daw ang rason bakit siya nag-roving na lamang sa halip na magstay sa guardhouse. Hindi naman pwedeng kaming dalawa ang mag-roving kasi kailangang may bantay sa gate. Anyway, marami pa siyang ikinuwento sa akin. Marami daw talagang nagmumulto sa compound na yon dahil dati raw itong naging mass grave ng panahon ng mga Hapon. Yun yung mga in-execute na mga Hapon noong World War II ay doon nilibing. Bukod doon sa multong nakahood at may mga multo din ang bata. Matatandang babae, white lady, kapre, tikbalang at mga engkanto. Nakakatakot daw talaga ang lugar na yon. Pero bilang guardia on duty, kailangang gampanan pa rin ang trabaho kahit na ganon kahiwaga ang paligid ng babantayan. Kaya kinabukasan ay nagtungo ulit ako sa office para mag-request na ibalik na lamang ako sa Santa Quiteria compound at himalang inaprubahan agad ang request ko. Katwiran ng supervisor ko, may 3 daw bagong recruit na gwardiya at sila daw ang i-assign doon sa ugong compound. Sa puntong yon ay nakahinga na ako ng maluwag.
Sa ngayon ay nagwo-work pa rin po ako sa same company bilang security guard, pero hindi na ako ina-assign doon sa ugong compound. At kahit na ma-assign pa ako doon ay hindi na ako babalik doon. Ayoko makaranas pa ng kahit na anong klaseng kababalaghan kasi ayokong mawala ako sa katinuan. Papa Dudut, ito lamang ang maibabahagi ko sa ngayon. Sana'y mapili mo akong itampok sa Papa Dudut YouTube channel. Abangan namin po ito ng mga kasama ko. Muli ay maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Joel. Maraming salamat Joel sa pagbabahagi ng iyong nakakatakot na karanasan while on duty bilang isang security guard. Pero bago ang lahat ay saludo kami sa iyo at sa lahat ng mga SG na matatapang, malalakas at matiisin na kahit marami ang sinasakripisyo ay hindi pa rin tumitigil sa pagganap sa kanilang tungkulin na masiguradong ligtas sa mga pangkaraniwang mamamayan. Bagamat nakakatakot na nangyayari sa ating buhay, malalampasan natin ito basta malakas lang ang iyong faith o paniniwala sa Panginoon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa